Bago ang NBA draft, ang Houston Rockets dinecline ang club option ni Fred VanVleet na ngayon naman pipirma ng $50 million sa loob ng 2 taon. Parang nahati lang din yung dinecline ng Houston na nasa $44 million. Magiging $25 million per year si VanVleet at nagkaroon pa ng flexibility sa Houston dahil nasa $35 million na ang Rockets sa first tax apron at $47 million sa second tax. Makakapag-sign pa sila ng mid-level exception player. Buti pa tong si VanVleet nakakaramdam Hindi katulad ng dating kasama nitong si Kevin Durant. At dahil sa ginawa niya, makakapagpapirma pa ng ilang free agent yung Houston bago opisyal na pumirma si VanVleet ng kontrata. Yung flexibility ng kontrata ni VanVleet, nagkaroon ng pagkakataon na ma-retain ng Rockets si Kevin Durant ng 1 or 2 taon pa. Ganito rin halos ang nangyari kay Kyrie. Dinicline ang kanyang player option at pumirma ng 3 years contract sa Dallas, 2 guaranteed at 1 player option. Yung ikatlong taon doon, ang player option na imbes na magiging $44 million ang kontrata ni Kyrie ngayon taon, magiging $36 million na lang. Nagpababa si Kyrie ng kontrata since hindi naman siya makakalaro ng halos kalahating season. Nagkaroon din ng malaking cap space ang Dallas dahil sa ginawa ni Kyrie. Hindi naman totally ganong kababa itong kay Kyrie, pero at least nabawasan yon dahil sa first overall pick. Kapag nakuha nila kasi yon, at least $13 million din ang kontrata. So hindi papatong sa $44 million. So sinabi naman ni Stephen A. Smith, binarat ng Dallas si Kyrie para sa ganong kontrata. Nakita naman yung impact niya sa team. Pero flexible contract kasi yung pinirmahan niya. Hindi alam kung ano ang magiging game ni Kyrie kapag bumalik siya ng mid-season. Yung susunod na taon, 2027, yun talaga ang taon na magagamit niya yung kontrata dahil possible full health na si Kyrie. Magkakaroon si Kyrie ng player option sa huling taon at pwede niyang i-decline yun. Napapasok pa rin siya sa over 38 rule. Another 4-year contract ang possible niyang makuha. Hindi binarat si Kyrie, naging flexible lang yung kontrata niya. Dahil ang pwede kasing gawin ni Kyrie at katulad ng ibang mga teams na merong mga injury yung kanilang player na hindi makakalaro ng isang buong season ay mag-apply ng disabled player exception. Pero si Kyrie at yung Dallas malamang hindi ma-approve dahil nga expected makakalaro pa siya ng mid-season next year. Parang binalanse lang ng Dallas yung kontrata niya. Based din sa rule, kailangan magbigay ng kada teams ng top 5 player sa lineup nila at yun ang ipapasok sa insurance. So kahit hindi makapaglaro si Kyrie, babayaran ng insurance yung malaking chunks ng kontrata ni Kyrie. Isa pa doon, hindi naman magre-reflect yun sa salary cap, kaya nagpababa siya ng kontrata nun. Sinabi naman dati ni Draymond kay Kuminga na manahimik siya or wag magbibigay ng komento regarding sa mga sinabi ni Steve Kerr tungkol sa pagkakabangko sa kanya. Hindi kasi sumang-ayon si Draymond sa mga statement ni Coach Steve Kerr kay Kuminga. Pero wala siyang magagawa kundi manahimik lang din. Pero sa side ni Kuminga, nasa critical situation siya dahil hindi siya makagalaw dahil hindi pa free agency. Yung iba mga teams meron ng ginawang transaction. Sinabi ni Jonathan Kuminga, isa sa mga priority niya ngayon ay maging reliable player ng isang team at maging all-star. Pero parang hindi naman yun ang gusto niya Ang habol talaga niya yung to the moon na kontrata. Ang sinabi niya pa parang ayaw niyang babangko at gusto niyang maging consistent role. Kaya pala itong Golden State nasa rumors ngayon na gustong kunin si Ben Simmons para may kapalit sa bench itong si Kuminga. Pero mas malala pa yung sa Lakers. Sign and trade ang possible mangyari kay Kuminga sa free agency. Pero wala naman ako nababasa ngayon na team na interesadong magbigay ng malaking kontrata kay Kuminga. Yung dating Brooklyn Nets na wala na ng interest, gumawa na ng transaction. Ang nakita ko lang na may interest sa kanya ngayon ay Miami Heat. Dahil hindi nila nakuha si Kevin Durant, may bago pa ba? Ang Miami hindi magre-reveal kundi mag-a-add ng potential impact player. Dahil ang Miami at Lakers din ngayon meron discussion na nung nakarang araw nag-inquire lang yung Lakers, tumuloy na sa discussion ng trade kay Wiggins papuntang LA. Wala stick din, naghahanap ng sentro, si Wiggins ang kukunin. Mas malaking kontrata si Wiggins na wala pa yung puso kapag naglalaro dahil kapag may malaking kontrata din siya. Pero baka naman tumiming na maging all-star level ulit si Wiggins kapag naghahabol ulit siya makapirma.
Si Kuminga ang possible pumalit sa iniwang posisyon ni Jimmy Butler kasama si Adebayo at si Hero.